Hindi naman na nawalan, no? Pero kasi parang he enhances us eh. Yun nandun siya. Of course, may kanya-kanya kaming kakayanan bilang mga abogado, pero iba rin yung nandun siya. Para kang meron kang, kung sasabihin natin sa Tagalog, meron kang timon. Okay, yung may timon ka, kumbaga sa barko. O yung may giya ka. Ganon, okay, na tinatawag. Sa reaction lang po dun sa Pulse Asia survey, kasi sabi ng prosecution, nagpapakita daw yon na malakas yung ebidensya laban kay Chief Justice. Well, alam niyo po, kanya-kanya naman po tayo ng opinion. Maaari ho yan ang opinion ng prosecution. Ginagalang ho namin yan. Ngunit sa amin po, malinaw po ang posisyon ng depensa. Kami po ay nandito na ngayon sa pagkakataon na kami naman po ang dinidinig. No? Ngayon po ang aming pagkakataon na makapaglatag ng aming ebidensya, makapagpresenta ng aming mga testigo. At kami po ay buo po ang aming pananampalataya na ang ating po mga kababayan na nagmamasid ngayon ay makikita rin po nila at mauunawaan po nila kung saan po papunta ang kaso. Sapagkat kami po ay naniniwala, no, na although maaari hong sabihin na ito ay yung public perception kung tawagin ho, no? Madalas ho kami natatanong sa public perception. Kami po kasi sa bandang huli, umaasa po kami na ang mga senator judges, sila po ang inatasan ng konstitusyon na maggawad ng desisyon dito sa impeachment proceedings na ito. At kami po ay naniniwala na sa ebidensya po na aming ipinapakita, sa mga argumento po na aming sa pang-araw-araw po naming pinapakita rin po, no? Kami po ay naniniwala na sa bandang huli po ay mapapawalang sala po si Chief Justice Corona at mapagpapatuloy niya po ang kanyang trabaho na maglingkod sa Korte Suprema. Karagdagan lang doon sa sinasabi niyang survey, no? Totoo yun na may survey na 47% na sinasabi guilty na siya, no? Tapos 43% na bukas pa at handang makinig, kung tama po ako. At may 5% na sinasabing hindi siya guilty. Una ho muna harapin natin yung realidad na ito po ay may ilang respondents. I think mahigit 1,000 po ito. Hindi ko hinahamon o sinusubok yung kanilang kapasidad. We know that there is a scientific way of doing it. Pero tandaan nyo po, malaki tayong populasyon eh. Although they could say that this is representative kung ano yung pulso. Pero po kung meron ako nakikita maganda sa mga nangyayari sa mga nakaraang araw o nakaraang buwan, is nung nagsimula po ito, ang marami po nagsasabi sa akin, kahit na hindi maganda yung kaso ng prosecution dyan, complete talo kayo. Ganun po ang sabi sa amin. Totoo po yun, nakakatanggap ako ng ganun. Ang maganda lang ho, nung binigyan kami ng pagkakataon, magpresenta, magsalita, magpaliwanag, ang tao medyo bukas ang isip. Kaya makita nyo may 43% na bukas eh. Totoo po rin na meron na yung hindi pa nagsisimula, ang tingin ay convicted na yan. Meron din ho na hindi pa nagsisimula, ang tingin nila acquitted na po yan. Pero I think a great bulk of our population, ng ating mga kababayan, ay naghihintay sa presentasyon namin. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo na itong data na ito or ang survey na ito ay ginawa lamang. Kung tama po ako, korekin nyo kung mali ako, no? Noong hindi pa kami nagpipresenta ng ebidensya. So this was the general maybe observation of a number of respondents, more than 1,000, when we have not yet presented. So magandang indikasyon yon. Dahil handa silang makinig sa amin. Ngayon po, hindi natin alam kung sa mga susunod na araw ay ganun pa rin. If we are able to win them in our side, di rin po natin alam. Let's just wait for it. Yan po ang spokesperson ng defense panel, Attorney Tranquil Salvador. Kasama din po yung kanyang dalawang colleagues doon. Ito nga, Mark, no, dinidiscuss nila itong survey ng Pulse Asia. And mamaya babasahin natin itong survey na to na pinag-uusapan nila kasi kanina lang ito lumabas, Mark. Ang Pulse Asia, ang SWS, ay meron ding surveys. Parehong survey firms na yan nagsasabing mas nakararami nga sa Pilipino ang medyo kumbinsidong dapat ma-convict si Chief Justice Corona. Ito, Mark, 8 in 10 Filipinos or 84% report that they follow the ongoing impeachment trial of Supreme Court Chief Justice Renato Corona. A small majority, 56% admits knowing little about the impeachment. Kaya dapat po manood po kayo, stay informed, makialam at makilahok po kayo sa mga diskusyon.
ito, Attorney JJ, ang pinapakita ng depensa are matters that have been presented or were already known to the public or to the prosecution nung sila ay nagpresenta. Bakit parang inuulit pa rin at parang minamarkahan pa rin yung mga dokumento na napakipaliwanag nga yung sa detalye ng technical na trial kung bakit ginagawa pa rin ito ng depensa? Siguro isipin ng mga manonood natin na replay lang yung napapanood nila. Hindi po. Dahil nung prinisenta po ng prosecution ang mga ebidensya nila, ay pinunto nila yung bawat detalye doon na makatutulong sa kanilang kaso. Sa side naman ng mga ng defense, no, binapakita nila ang same document para sabihin na yung ebidensya ng prosecution ay walang makapagtuturo na may ginawang masama sa batas ang kanilang kliyente. So parang pinaliliwanag lang nila na oo nga, may ganitong detalye sa inyong mga dokumento, subalit ang mga dokumentong ito ay walang ipinakikitang mali. Bagkus, ito ay naipaliliwanag namin ng isa-isa. At yung mga explanation nila sa bawat detalyeng ipinakita ng prosecution, yan yung lumalabas na kanilang depensa sa bawat alegasyon na binabato sa kanila. Mark, gusto ko lang i-continue itong pagbabasa ng survey results. 69% of Filipinos expect the senators to be fair and impartial in the performance of their duty as judges in the ongoing impeachment trial. Sa isa pang tanong naman, 47% of Filipinos think that Supreme Court Chief Justice Corona is guilty of the charges filed against him. 43% are ambivalent as regards to his innocence or guilt. Ito yung kaninang itinanong kay Attorney Tranquil Salvador para lang maintindihan ng ating mga manonood. Ito po bang mga bagay na ito, Attorney JJ, considering the political nature of this impeachment trial, ay dapat din pag-isipan ng mga senador? Dapat, no, sa kanila malaki ang pressure na pag-isipan nila mabuti ito. Kasi unang-una, ito ang first of its kind sa ating bansa, ano? At dito natin nakikita ang takbo ng demokrasya, yung success ng rules na inimpart sa atin ng Constitution. Kung kaya't dapat masusi nilang pakinggan rin ang depensa nitong defense team ni CJ Corona, nang sa gayon, hindi naman natin isipin bilang mamamayan na baka bumoboto lang sila o nagdedesisyon nang ayon sa kung ano lang sinasabi ng publiko. Dapat dito, no, kahit hindi naiintindihan ng publiko yung legal proceedings, dapat ay bumoto sila according to the rule of law. What is the rule of law? It doesn't mean nakakampihan mo ang Supreme Court o si CJ Corona. Ang ibig sabihin nito ay gagawa sila ng desisyon nang naaayon sa nakita nilang mga ebidensya. At pagdesisyon ang pinag-uusapan natin, Attorney JJ, pakipaliwanag nga sa atin, ilan nga ba yung mga boto na kinakailangan para ma-acquit at ma-convict itong si Chief Justice? Para ma-acquit si CJ Corona, no, kailangan lang ng 8 boto for acquittal. As opposed doon sa kanyang conviction, kailangan ng 16 votes. Dahil siguro na rin sa prinsipyo na mas binibigyan natin ng leeway na huwag maparusahan ang naaakusahan hanggat maaari. And sinasabi nila na it would only take one guilty vote, no, para sa isang article. Paano ba mangyayari doon, Attorney JJ? Bawat article ba pagbobotohan o yung kabuuan? Ang intindi ko dun sa rules na nabasa ko, no, ay bawat article ay pagbobotohan para mayroong basihan ang kanilang desisyon kung bakit siya impeachable. Ano yung impeachable act na tinatawag? Pero mukhang naging sa 8, 3 na lamang. Oo. At sa nakikita nating volume of evidence na pinapakita ng depensa, even on the side of the defense, alam nila, Attorney JJ, na itong Article 2 ang pinakamabigat, ano? Alam nila na ito ang pinakamabigat sapagkat dito lamang naglalaro yung bagay na si CJ Corona lang ang makapagpapaliwanag. Kanina, Mark, ay nagsagawa ng press briefing itong defense team. Ngayon naman, pakinggan natin ang press briefing na isinasagawa ng prosecution. Ito talagang pahabain po at tila ito ng depensa. Sabi nga po kanina, kitang-kita po natin, yung sarili po nilang testigo ay pinapabalik po nila para magdala ng dokumento. Saan po tayo nakakita ng gano'n? Kung nangyari po yun ng prosecution nung unang beses, na meron kami testigo at sasabihin namin, we apologize, the witness was not able to bring this document. Can the witness be instructed? Ginagamit ang Senado, tingin ko pagagalitan kami ng walang katapusan.
testigo nila yon. Dapat sila ang nagpapaproduce ng lahat ng dokumento. Hindi pwedeng pabalik-balik. You're only given one opportunity at binibigyan din kami ng isang opportunity para mag-cross-examine. But in fact, hindi na ho namin ino-oppose yun dahil lalo pa lang hong tatagal. Ang nakikita po namin so far, ang defense strategy po, kumbaga sa basketball, sometimes the best defense is offense. In this case, the best defense for the defense is to dribble the ball. Yan ang ginagawa po nila dito para po lalong maumay yata ang buong taong bayan. Pansinin na rin natin yung sinabi po nila nung ilang mga senador. I think sila Senator Drilon, Senator Osmeña, pati na rin po si Senate President, sinabi po nila na mahalaga po yung na in 2004, whether nakuha na po yung, o na-deliver na po yung condominium, hindi importante yun. Ang importante kung ano po yung idineklara ni Chief Justice Corona sapagkat naglabas na siya ng pera. So, dapat may dineklara na po siyang asset. Sabi nga ni Senator Enrile, whether it's a receivable or a share or a condominium, yung importante ay dapat deklarado po ito. At klarong-klaro naman ho, mula 2004 hanggang 2010, ay hindi po na-ideklara ito. So, yun sa amin ay palagay ko parang sinadya na po na hindi isama dun sa kanyang SALN. Doon makikita yung sinasabi po ni Senator Miriam na may intent talaga na hindi isama yung kanyang ari-arian. Well, syempre, just dagdag lang ng konti lang dun, no? Ito'y binring up ni Senator Gingona, yung usapin kung may note, nagbenta sila ng dalawang ari-arian para bumili ng ari-arian. So, ang tanong nga ni Senator Gingona, this happened in 2010. We're talking about the Ayala units on 2006. So, how can you explain that? So, ito yung mga nakikita po nating mga problema nila na lalong nagbabaon sa kanila. No? So, yun. Sa hinggil naman sa survey, nakita naman po natin na kung ano yung naging results ng Pulse. 47% believe that the Chief Justice is guilty, no? At tinatanggap po namin, although this is just a snapshot of how people see this impeachment case. And we are glad to note that 80% of the people are watching and listening to what is happening here. This shows that this case is important and this involves accountability. Bakit itatago ni Chief Justice yung kanyang mga properties repeatedly? Well, tingin ko gusto niyang, ayaw niyang i-reveal yung sources, yung pinanggalingan ng pinambili. Sapagkat yung SALN, alalahanin po natin, yan ay safeguard o kaya check and balance mechanism. Babantayan niyo po, masusubaybayan ng publiko yung paglobo o paglaki ng kabuhayan o ari-arian ng isang public official. Nasa kanyang pwesto na po ang ating presiding officer, Senator Enrile. Alam niyo po, mga testigo pa rin ito ng depensa na nagpapatunay ng mga detalye ng kanilang paliwanag. Pero yung kabuuan po ng paliwanag kung paano po ito